Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Babala ng langit, ano ang nakita ng mga seer sa 2025? Sa simula ng taon, tila payapa ang lahat, ngunit sa katahimikan ng gabi, may boses na nagmumula sa itaas. Hindi ito galing sa mundo, kundi sa langit. Nakita ng mga seer ang ulap na bumabalot sa kalangitan, hindi ulap ng ulan, kundi ulap ng babala. At sa kanilang paningin, may liwanag na hinahati sa tatlo, puti, pula, at itim. Sabi ng Panginoon, sa taong ito, ang mga mata ng tao ay lalabo, hindi dahil sa kadiliman, kundi dahil sa liwanag na hindi nila maunawaan. Ang unang mga propeta ay tumindig sa bundok, sa disyerto, sa lungsod na hindi natutulog. Pareho silang nakakita ng pinto sa langit na unti-unting bumubukas. At mula rito, dumating ang tinig ng propesya. Gisingin mo ang mga natutulog, sapagkat ang oras ng panlulupig ay paparating, at ang mga matuwid ay kailangang maghanda. Sa iba't ibang bansa, may mga bata na nagsimulang managinip ng parehong tanawin, ilog na nagiging dugo, lungsod na natatabunan ng usok, at isang tinig na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, ako'y kasama nyo." At sa katahimikan, narinig ng mundo ang unang babala. Ang panahon ng pagwawalang bahala ay tapos na. Ang sangkatauhan ay kailangang pumili, mananatili ba sila sa kadiliman, o magigising sa liwanag ng katotohanan. At nakita ng mga seer ang apoy na hindi mula sa kalangitan, kundi sa puso ng tao. Ang init ng mundo ay hindi pisikal lamang, ito ay apoy ng kasakiman, pag-aangkin, at paglimot sa banal na balanse. Ang kalikasan ay sumisigaw, ngunit abala ang tao sa pagbuo ng sariling imperyo. Sabi ng tinig, ito ang apoy ng pagsubok, hindi upang puksain, kundi upang dalisayin. May mga propeta na tumayo sa disyerto at nakita ang langit na umiiyak, hindi ulan, kundi luha ng liwanag. Ang bawat patak ay bumabagsak sa lupa, at sa mga lugar na iyon, ang mga puno ay muling tumutubo. Ngunit sabi ng Panginoon, ito ay awa, hindi galit. Ngunit kapag ang awa ay nauubos, ang apoy ay magpapakita upang gisingin ang mga puso. Sa gitna ng bagyo, narinig ng isa sa mga seer ang tinig. Sasabihin mo sa kanila, ang oras ay hindi ninyo pag-aari. Ang mga taon ay binibilang sa aking mga kamay. At sa bawat kidlat may nakasulat na salita. Repent. Return. Remember. Ang mga seer ay umiyak, sapagkat alam nila, hindi ito parusa, kundi pagkakataon upang muling magising ang sangkatauhan. Ngunit dumating ang panahon ng kadiliman. Ang tao ay nahati sa dalawang panig, ang mga naniniwala at ang mga nagdududa. Ang mga may pananalig at ang mga pinili ang kadiliman. Sabi ng Panginoon, hindi ako ang naghahati, kundi ang katotohanang tumatawag sa bawat puso. Nakita ng mga seer ang mga pamilya na nagkakahiwalay, mga kaibigan na nagtatalo sa paniniwala. Ang mga simbahan ay nahati, ang iba'y nanatili sa kababaang loob, ang iba na may lumapit sa kapangyarihan. Ngunit sabi ng tinig, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa gusali, kundi sa puso na marunong magmahal sa kabila ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, may dumating na katahimikan. Isang malamig na hangin ang dumaan sa lupa. Ang mga seer ay nakaramdam ng kapayapaan na matagal nilang hinintay. Sabi ng Panginoon, ito ang hangin ng aking awa. Sa mga umiiyak, ito ay paghilom. Sa mga naliligaw, ito ay gabay. At sa mga panaginip ng mga bata, nakita nila ang langit na nagbukas, at mula roon ay bumaba ang liwanag na banayad, hindi nakakatakot. Sabi ng tinig, sabihin mo sa kanila, ang langit ay hindi galit, ito'y nag-aanyaya. Mula sa abo, sumibol ang pag-asa. Ang mga sugatan ay naging manggagamot at ang mga nawasak ay naging saksi. Ang pananampalataya ay hindi na doktrina, kundi hininga, bawat paghinga ay panalangin. Ang mga seer ay ngumiti sapagkat nakita nila, hindi kayang patayin ng apoy ang liwanag. Ang Diyos ay hindi kailanman nawala, ang tao lang ang nakalimot kung paano tumingin. Ang mga ordinaryong tao ang unang nakatanggap ng liwanag, ang ina na muling yumakap, ang ama na humingi ng tawad, ang anak na natutong manalangin ng totoo. Sila ang unang sumagot sa panawagan. Sa kanilang simpleng gawa, nagsimula ang himala, isang daigdig na natutong magmahal bago magpasya. At sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo sinira, kundi pinatahimik, upang muling niyong marinig ako. Ang koneksyon ay muling nabuhay, banal, payak, totoo.
Ang karunungan ng bagong daigdig ay hindi galing sa makina, kundi sa puso. Walang algoritmo na kayang sukatin ang awa, at walang data na makapagtuturo ng pag-ibig. Ang bagong lipunan ay hindi itinayo sa kapangyarihan, kundi sa malasakit. Wala nang hari, wala nang alipin. Ang mundo ay muling natutong magbahagi ng pagkain, ng oras, ng pag-asa. Ang yaman ay hindi sukat ng salapi, kundi ng kabutihan. Sa wakas, nakita ng sangkatauhan ang liwanag na nagmumula hindi sa araw, kundi sa puso ng bawat isa. Ang mga sugatan ay natutong bumangon, at ang mga naligaw ay natutong maglakad sa liwanag ng katotohanan. Ang bawat unos, bawat apoy, at bawat takot ay naging guro. Ang mga mata na dati bulag sa kabutihan ay muling bumuksan. Ang mga puso na napuno ng galit at pangamba ay unti-unting pinawi ng awa. Sa mga lansangan, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng ingay, kundi isang pagkakataon upang marinig ang tinig ng langit sa bawat tao. Ang mga seer ay ngumiti sapagkat nakita nila ang pagbangon ng kabutihan sa gitna ng gulo. Ngayon, sabi ng tinig mula sa langit, ang liwanag ay hindi na ipinagpapasa lamang sa salita o propesya. Ito ay nasa bawat gawa ng pag-ibig, bawat hakbang ng pagtitiis, at bawat pag-iyak na humihingi ng tawad. Ang panawagan ay malinaw, maging gabay sa isa't isa, magbukas ng puso, at magsimula muli ng may pananampalataya. Hindi ito pagtatapos ng lahat, kundi simula ng bagong kabanata kung saan ang bawat isa ay may tungkulin sa liwanag. Ang mundo ay natututo muli, ang kapangyarihan ay hindi sa nasaan ang pwesto o titulo, kundi sa kakayahang magmahal at maglingkod. Ang bagong daigdig ay nagsisimula sa simpleng gawa ng kabutihan. Sa gitna ng kaguluhan at apoy, dumating ang panahon ng katahimikan. Hindi ito tahimik na walang buhay, kundi tahimik na puno ng pangungusap at pagninilay. Nakita ng mga seer ang mundo na tila humihinga ng malalim. Ang mga lungsod ay natutulog, ang mga bundok ay nakayuko, at ang mga ilog ay huminto sa kanilang agos. Ngunit sa katahimikan, narinig nila ang daing ng hangin at ang bulong ng lupa. Sabi ng Panginoon, sa katahimikan, maririnig ang aking tinig. Sa katahimikan, susubukin ko ang puso ng tao. Ang mga seer ay nakakita ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng ulap na nagbabadya ng unos, ngunit may liwanag sa kanilang mga mata. Ang mga matatanda ay natutong makinig sa sarili nilang hininga, at sa bawat paghinto, may karunungan na lumilitaw. At sa mga gabi ng panalangin, may mga nakarinig ng boses na hindi mula sa mundo, kundi mula sa langit. Gisingin niyo ang inyong puso. Ito ang panahon ng paghahanda, hindi ng panghihina. Sa gitna ng unos, may mga taong tumindig bilang liwanag. Hindi sila hari o propeta lamang, sila ay ordinaryong tao na pinili ang kabutihan sa kabila ng dilim. Nakita ng mga seer ang mga ina at ama na muling yumakap sa kanilang mga anak. Ang mga sugatan ay tumulong sa iba, at ang mga naligaw ay muling naglakad sa landas ng liwanag. Sabi ng Panginoon, ang tunay na tagapagligtas ay hindi nagmamalaki, siya ay naglilingkod. Sa bawat kabutihang ipinapakita, ako'y naroroon. At sa bawat bayan, may nakitang liwanag, mga komunidad na nagkaisa, mga kaibigan na nagbigay ng kamay sa oras ng pangangailangan, at mga puso na nagbahagi ng pagkain at pag-asa. Sabi ng tinig ng propesya, sa gitna ng kadiliman, lilitaw ang mga ilaw na hindi matitinag. Ang mga ito ang magiging tulay ng bagong panahon. At sa gitna ng bagong liwanag, narinig ng sangkatauhan ang isang huling bulong mula sa langit, isang paanyaya na hindi panghuhula, kundi panawagan sa pagkilos. Gisingin mo ang iba, ipamahagi ang liwanag na iyong natagpuan. Huwag hayaang maligaw ang puso ng nakapaligid sa iyo. Ang mga seer ay tumindig, at sa kanilang mga mata, nakita nila ang isang bagong henerasyon ng tagapagsilbi, mga taong handang magbahagi ng karunungan, magbigay ng pag-asa, at maglakad sa landas ng liwanag. Sa bawat tahanan, sa bawat lansangan, ang mensahe ay nagpakalat ng kabutihan. Ang paanyaya ay hindi simpleng salita lamang, kundi isang pagkakataon na maging bahagi ng pagbabago, magbahagi ng kaalaman, mag-subscribe sa Tinig ng Liwanag, at ipahayag sa salita ang iyong pananampalataya. At sa mga puso na handang makinig, ang isang simpleng gawa ay nagiging simbolo ng pagbabago. Isang komento, isang pagbabahagi, isang pangako sa sarili na manalig at maniwala sa liwanag, ito ang tunay na simula ng bagong pananaw. Sabi ng tinig, hindi ang bilis ng mundo ang sukatan ng kabutihan, kundi ang tibay ng puso at ang lakas ng pananalig. Sa wakas, ang babala ng langit ay nagiging biyaya, at ang propesya ay nagiging gabay. Ang bawat mata na muling bumukas, bawat puso na muling nagmahal, ay bahagi ng isang mas malaking liwanag na hindi matitinag.
Ngayon, ang lahat ay may pagkakataon. Ibahagi ang liwanag, mag-subscribe sa mga prophetic stories, at i-comment ang nananalig ako kung naniniwala ka sa patuloy na paggising ng sangkatauhan. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso ng isa, at sa iyong puso, nagsisimula ang bagong daigdig.